Tayo mga igsoom na mahal mga kapatid, tumayo tayong lahat mga kapatid at makinig po tayo sa salita ng Diyos sa Godalins ng beloved ordained preacher, Nilo Miranda. Praise the Lord. Amen. Daligo ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. God bless you po, beloved Brother Antonio. Magampo kitang tanan. Let us pray. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoong Yesus. Muli kami nagpapasalamat, O Diyos, sa araw na ito na pinagkaloob mo sa amin ang dakilang pribilehiyo na aming kapapurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan, O God. Dakilang ang mga pinsanan pa, patawarin kami sa aming mga nagawang pagkakamali, pagkakasala. Mga sa unang mga prayers, mga bungang panalangin na aming magulang sa iyo. Pagpalain mo po kaming lahat, O Diyos, aming banal na salita, mahal na Panginoon. Alisin niyo po ng mga adlang, O God, in the power of darkness. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang malakas ang ating mabait na Diyos. Mga minamahal tayo makabalik sa ating mga upuan. At una tigit sa lahat po, ang pinakamataas na pagpupuri, pagdulahati, pagdadakil at pagsamba ay tanging lamang sa ating napakabait na Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At tayo po nagbibigay ng dobling paggalang. We always cherish, we acknowledge to give double honor and cherish the blessed preaching and teachings of our dearly beloved honorable parents in the Lord, our dearly beloved Pastor Willie Estrada Almeida, and our beloved honorable stand Pastor Lina C. Almeida. Greetings also to the beloved Almeida family. Sa ating pong lahat, mga minamahal, magandang hapon sa lahat. Everybody say, praise the Lord. Mayong hapon ka na itong tanan, pagbakan na itong Ginoo, maigsoon. Praise the Lord, tanan mo sing ito, praise the Lord. Tayo po mga minamahal ay magpatuloy po mga minamahal. At purihin natin dakilang Diyos. Buksan ninyo yung banal na kasulatan dito po sa aklat ng Colossians chapter 3, verse 17. Kindly po, praise the Lord. The epistle of Paul to the Colossians chapter 3, verse 17. And whatsoever you do in word and in deed, do all in the name of the Lord Jesus, Amen. Everybody shout, praise the Lord. giving thanks to God and to the Father by Him. At anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamagitan niya. Amen. Palapakan po naman natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. So ang ating pong pag-aaralan sa hapong ito, itong tinatawag sa banal na kasulatan, do all things for the glory of God. Everybody say amen. Gawin natin ang lahat sa kapurihan ng mahal na Panginoon. Everybody say amen. Ito po mga minamahal, ang Biblia, the Bible presents mga minamahal, general principles that permit Spirit-led believers to determine the righteous or wrongness of actions not expressly mentioned in the Word of God. So sabi po ng Biblia, in everything that we do, we say, or think, or enjoy, we must be as the following. Una, can it be done in the glory of God? Ever say amen? Amen. So, ang sabi po ng Biblia, ang salita ng Diyos, mga minamahal, nagsasabi na meron tinatawag na general principles na minensyon ng Biblia na hindi nakasulat dito, subalit maliwanag na sinasabi ng Biblia, sa anumang ating gagawin din natin po, mga minamahal, sa salita o sa gawa, gawin niyong lahat sa pangalan ng Panginoong Yesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamagitan niya. Palapakan mo natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Gawin natin ng lahat ng ating ginagawang bagay, ito ay para sa mahal na Panginoon. Ever say amen? Na nagpapasalamat tayo sa Diyos. Ever say amen? Kaya sabi po ng Biblia, can it be done to God's glory? Una, ito ba ay ginagawa natin para sa kapurihan ng mahal na Panginoon? Basahin mo natin ng 1 Corinthians 10:31 bago natin ituloy mga kapatid. The first epistle of Paul to the Corinthians, chapter 10, verse 31. Whether therefore you eat or drink or whatsoever you do all to the glory of God. Kaya kung kayo'y nagsisikain man o nagsisiinuman o anong ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa kaluwalhati ng Diyos. Isa pong malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. So, ang bawat isa sa atin, mga minamahal, ay sinutusan ng banal na kasulatan na sa anumang bagay na ating gagawin, ever say amen.
Sa anumang bagay na ating gagawin, mga minamahal, gawin daw po natin sa kapurihan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, anumang gagawin natin sa kapurihan ng Diyos na nagpapasalamat tayo sa mahal na Panginoon. Ibig sabihin, mga minamahal, praise the Lord, ito'y para sa kaluwalhatian ng Diyos. Everybody say, amen. For the glory of God, para sa kapurihan ng mahal na Panginoon. Ano man bagay natin gagawin, isipin muna natin, ito ba'y nakakabigay kaluwalhatian sa Diyos? Everybody say, amen. Sa anumang bagay nating isasagawa sa buhay natin, ito ba'y nakabigay papuri sa mahal na Panginoon? Sabi po ng banal na kasulatan, so yung sabi ng Biblia, sa anumang pag-iisip natin, anumang ating ginagawa, mga minamahal, isipin muna natin, ito ba'y katanggap-tanggap sa Diyos? Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Dahil tayo po mga minamahal ay tinawag na ng Diyos upang tayo po'y magbigay luwalhati sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, amen. We are created for His glory. Nilalang tayo ng Diyos para sa kapurihan, kaluwalhatian ng Diyos. Tayo tinawag ng Diyos para magbigay luwalhati sa Panginoon. Kayo'y pinili ng Diyos, tinawag kayo ng Diyos, niligtas kayo ng mahal na Panginoon para gagamitin kayo ng Diyos para sa kapurihan ng ating mahal na Panginoon. Sasangkapan kayo ng Diyos, every amen. Ibig sabihin, mga minamahal, pagpapalain kayo ng mahal na Panginoon para magamit kayo sa kaluwalhatian ng Diyos. Every shout, praise the Lord. Dinagdagan ng Diyos ang ating buhay, pinagaling ang inyong karamdaman, binago ang inyong buhay, pinagpala kayo ng Diyos, to God, to give God's glory. Palapakan mo natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Ever say amen. Kaya hindi po mga minamahal, aksidente na nandito tayo ngayon. Amen. Nandito tayo ngayon, mga minamahal, para magbigay luwalhati sa mahal na Panginoon. Ang inyong buhay ay binago, pinagpala ng Diyos, mga minamahal, upang magbigay kaluwalhatian sa mahal na Panginoon. Ever say, praise the Lord. So, ibig sabihin, hindi po mga minamahal sa ating kagustuhan na tayo narito. Kung hindi ito'y plano ng Diyos, ever say amen. So, ang Kristiyano, kailangan po natin lagi tayo nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Ever say amen. Bakit po mga minamahal, praise the Lord, pag hindi tayo mapagpasalamatin sa Diyos, ingratitude displeases God. Ever say amen. Pag hindi ka mapagpasalamat sa Diyos, ito hindi nakakalugod sa mahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng Biblia, in everything give thanks. Ever say, praise the Lord. Basahin mo natin ang 1 Thessalonians 5:18, praise the Lord. The first epistle of Paul to the Thessalonians, chapter 5, verse 18. And everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Sa pang malakas na palakpak sa ating mahal na Panginoon, ito yung kalooban ng ni Kristo Jesus para sa inyo. Kaya po pala tayo tinawag ng Diyos, ever say amen. Nganong gipili mang kita sa Ginoo, mga igsoon, nganong gitawag kita sa Diyos. Gitawag diya kita sa Diyos, mga minamahal, para magpasalamat sa mahal na Panginoon. Muna yung unang katuyuan sa Diyos, ever say amen. Para doon ay makatao maghimaya kaniya. Ever say amen. Pinagalingan yung cancer para himayaon ni mo ang Ginoo nga gipaayo ka sa imong cancer. Ever say amen. Gibago ang imong kinabuhi para himayaon ni mo ang Diyos nga gibago ang imong kinabuhi. Gibubuhan kang grasya panalangin sa Ginoo sa tanang butang sa material na bagay para magamit gihapon kita sa Ginoo. Ever say, praise the Lord. Sa malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. So ulitin ko po, ingratitude displeases God. Mga minamahal, pag hindi kita mapasalamaton sa Ginoo, mga minamahal, ma-displease ang Ginoo. Ever say amen. So we have to thank, we have to have the attitude of gratitude ba, mga kapatid. Thankful what the Lord has done for us. Magpasalamat kita unsay gibuhat sa Dios sa atong kinabuhi. Ever say amen. Unsay gihatag Ginoo sa atong mga kinabuhi, atong pasalamaton ng Ginoo. Ever say amen. Amen. Ibig sabihin, to obtaining
sa mga panalangin, mga minamahal, ito po ay kalooban ng Diyos. So thankfulness is a key to overcoming anxiety. Ever man. Pag ang tao magpasalamatan siya sa Ginoo, walay problema. Ever man. Kay bisag ang problema, imo mampasalamaton. Ever say, praise the Lord. Amen. So in everything give thanks. Bakit magbasabi ng Biblia, in everything give thanks? Dahil sabi ng Biblia, all things work together for good to them that love God. Ever say amen. Si Joseph, mga minamahal, isang napakagandang halimbawa nang siya po, mga minamahal, ay ibinenta ng kanyang mga kapatid doon sa Egypt, mga minamahal. At siya po, mga minamahal, ay nabilanggo ng walang kasalanan doon sa Egypto. Pero ang mga minamahal, lahat ng bagay, mga kapatid, ay naging sinasabi, all things work together for good. Bakit po? Nang kanya'y mabilanggo, doon, mga minamahal, kumilos ang Diyos sa buhay niya. Ever say amen. Nung siya'y nasa kulungan, mga minamahal, doon nagpakita ang Diyos ng kapamaraanan para siya mapalapit sa hari sa Egypt. Ever say amen. Sapagkat ang hari sa Egypt, siya'y nanaginip, walang makapagpaliwanag na sa kanyang panaginip. Subalit yung isang bilanggo doon, ang sabi niya doon sa hari, merong preso doon sa bilangguan. Meron siyang kaloob na ipaliwanag ang lahat ng uri ng panaginip. So nang marinig ng hari, sapagkat nagalit ang hari, wala makapagpaliwanag sa kanyang panaginip. Pinatawag si Joseph at isinaysay ng hari ang kanyang panaginip. Nang marinig ni Joseph ang kanyang panaginip, binigyan ng kahulugan. Ever say, praise the Lord. At nang may paliwanag, mga minamahal, sa hari, natuwa ang hari. Nag-anda sila. Yung sinabi ni Joseph na paliwanag, yun ang nangyari sa panaginip ng hari. So doon nagsimula, itinaas ng Diyos si Joseph. Ever say, praise the Lord. So in everything, give thanks. Palapakan mo natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Kahit mga pagsubok minsan dumarating sa buhay natin, kailangan matuto tayong magpasalamat sa mahal na Panginoon. Kaya pag may problema kayo, malakas lalo yung sigaw nyo ng praise the Lord. Yung lahat na may problema, sumigaw ng praise the Lord. O yung walang problema din, sumigaw ng praise the Lord. O, parehas lang. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Ganon ang gusto ng ating mabait na Diyos. May problema, walang problema, singgit gihapon kita, praise the Lord. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Ever say amen. Dahil sa mga problema, minsan dumarating ang kapamaraanan ng Diyos. Hindi natin alam Basta't ang isipin natin, lahat ng bagay nakakabuti para sa atin. Kaya pag ang Kristiyano, papasalamatin siya sa mahal na Panginoon, kahit may pagsubok, nagpapasalamat siya sa mahal na Panginoon, tuwang-tuwa ang Diyos. Ever say amen. Anong nangyari kay Job? Si Job, nung isa'y may karamdaman, naubos yung kanyang ari-arian, nagpasalamat siya sa mahal na Panginoon. Hindi siya nagreklamo sa Diyos. Hindi niya sinabing, ay, di totoo ang Diyos. Hindi na ako magpupuri sa Diyos. Hindi na ako mag-attend. Hindi na ako magsamba. Ever say amen. Pag wala may problema na tayo, tamad na tayo magpuri, tamad na tayo sumamba, napakahirap pala ng paglilingkod sa Diyos. Hindi ganun ang buhay Kristiyano. Ever say, praise the Lord. Ang buhay Kristiyano, may problema, walang problema, nandun tayo sa bahay-sambahan, magpasalamat tayo sa mahal na Panginoon. Ever say, praise the Lord. Anong nangyari kay Job? Nang siya nagpasalamat sa mahal na Panginoon, sa gitna ng kanyang problema, sa gitna ng pagsubok na sa kanyang buhay, nagpasalamat siya sa Diyos. Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina, sinapupunan ng aking ina, hubad akong babalik doon. Sa lahat ng bagay, hindi niya inaring masama ang Diyos, kundi sabi niya, purihin ang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Anong sabi ng mahal na Panginoon kay Satanas? Oy, Satanas, nakita mo ba ang anak kong si Job? Sa kabila ng siya'y pinahirapan mo, sa kabila ng siya'y sinubok mo, nandoon pa rin, nagpapasalamat, matapat pa rin sa akin. Never say, praise the Lord. Makita palang katapatan ng Kristiyano sa gitna ng pagsubok. Malapakan mo natin na malakas ang ating mahal na Panginoon. Hindi makikita ang katapatan ng isang Kristiyano sa mga gitna ng pagpapala. Mas makikita ang katapatan ng isang Kristiyano kapag siya'y nasa gitna ng pagsubok. Dahil dyan susubukin ka kung ika'y matapat sa Diyos.
Maglilingkod ka ba sa Diyos kung ikay may pagpapala at kung wala ng pagpapala, hindi ka na maglilingkod sa Diyos. Pero kung sa gitna ng pagsubok, nandun pa rin, matapat ka naglilingkod sa Diyos. Totoo kang umiibig sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, ganun pala mga kapatid. Kaya ang pag-Kristiyano tayo, all things work together for good and in everything give thanks. Sabi ko, ulitin ko po mga minamahal, sabi po, thankful for what the Father has done for us. Ibig sabihin, mga minamahal, thankfulness is a key to overcoming anxiety, to obtaining peace of God which surpasses understanding. Kindly open your Bible, Philippians 4, 6, 7, kindly. Philippians chapter 4, verse 6 and 7. From the Epistle of Paul to the Philippians, chapter 4, verse 6 to 7. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod na pag-iisip ay mag-iingat ng iyong mga puso at iyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Isang malakas na praise the Lord! Hallelujah! Yan, maganda mag-praise the Lord tayong malakas para mawala yung antok. Everybody say amen. Amen. Ano ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal? Ang ibig sabihin, mga minamahal, ng ating nabasa sa verse 4 o sa verse 6 muna, mga minamahal, ang sabi ng banal na kasulatan, praise the Lord, huwag tayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay sa mamagitan ng panalangin. Meron tayong weapon. Amen. Panalangin. One of the most enjoyment experiences of believers in Christ is prayer. Amen. Panalangin. Sabi ng sa magitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat. Amen. May daing, may panalangin, may pagpasalamat.